Paano mo malalaman na nasa Baguio ka na? Pag nakita mo na itong ulo ng leon sa Renan Road. Nagising ng maaga ang anak ko. Excited na masyal dito sa Baguio. Gusto nang lumabas kaya pinagbigyan namin. Lumabas kami ng aming tinutuluyan at naglakad kami dito sa gilid ng kalsada. Naglakad kami ng naglakad kahit hindi namin alam kung saan kami makakarating. Pero nakarating naman kami dito sa Session Road. Dito kami napadpad. Wala naman kasi kaming destinasyon. Lakad lang kami ng lakad. Tingin-tingin sa mga makikita dito sa Session Road. Ng mga building, mga tao, mga tindahan, at kung ano-ano pa. Yung anak ko nahiya sa mga kasalubong niya kaya nagtatakip ng mga mata. Pero okay na pag nakalampas na yan. Basta importante patuloy lang kami sa paglalakad at pagtingin sa aming paligid. Sarap maglakad dito sa Session Road. May mga graffiti akong nakita sa gilid ng kalsada. Iba't ibang uri ng mga likhang sining ang makikita dito. Salamat sa mga artist na ginawang gallery itong kanto ng Session Road. Maganda kasing makakita ng mga ganito. Hindi na natin kailangan pumunta sa mga gallery. At saka tanggap naman na mga graffiti na ito bilang isang ekspresyon ng sining. Hindi katulad nung araw na tinuturing itong vandalism o dumi sa kalsada. Nakarating kami sa Burnham Park. Nasa dulo pala ito ng Session Road. Smile. Maaga pa dito. Konti pa ang tao. Masarap maglakad. Malamig, maaliwalas. Malinis ang paligid. Sumakay kami sa bike. Nag-enjoy. Nakapag-exercise ka na. Nakapaglaan ka pa ng oras kasama ang pamilya. Buti na lang, hindi pa masyadong marami yung tao nung pumunta kami. Hindi katulad nung nakikita ko sa social media na magbabay ka na nga lang traffic pa. Yan minsan yung hassle pag nagta-travel pag maraming tao sa mga tourist attractions. Kasi sabay-sabay kayong pumupunta dun lalo na pag holiday. Kaya ang ginagawa namin pagka maalis kami, hindi namin tinataon ng holiday para hindi masyado maraming tao para ma-enjoy mo yung lugar. Pero kahit ganun pa man, mag-i-enjoy ka pa rin kasi nasa ibang lugar ka. Sa Old Diplomat Hotel naman kami nagpunta pagkatapos. Umaga kami pumunta para wala kami makitang hindi ka nais-nais na mga multo. Naglakad-lakad kami dito at saka nagpaikot-ikot. Pumunta kami sa kilid ng Old Diplomat Hotel at tinignan namin kung anong makikita dito. Sinilip ko din pala yung loob. Tapos naglakad ulit yung anak ko. Butterfly. May nakita siyang butterfly. Tuwan-tuwa siya nun. Hindi lang namin na-videohan. Pero maganda dito. Madaming halaman sa gilid. Nagtanghalian kami dito sa... Hindi ko maalala yung lugar eh. Pero habang nag-aantay na maluto yung pagkain, naglaro muna kami ng anak ko. Tingin ko, tuwan-tuwa naman siya. Rinig naman siya yung tao niya. Tapos, nagpunta kami sa strawberry farm. Naglakad-lakad kami dito sa gitna ng bukid na taniman ng strawberry. Kumain ng strawberry at tignan na namin kung paano tinatanim yung strawberry. Bye. Magsasaka ka, hindi magsasaka lang. Tapos nun sa Igorot Stone Kingdom naman kami nagpunta.
may cultural dance show doon at nanood kami. Mga ikurot sila, mga original na taga Baguio. Naglakad kami paakyat para makita itong malapalasyong edipisyo. May lugar na pahingahan. Sa taas naman, may mga pine trees na ikinulong sa simento. May puting kalabaw gawa sa simento. May kabayo din dito na may bayad para magpakotak. 5,000 pa shoutout. Tapos sa Tamawan Village kami nagpunta. Tinatawag din itong Garden in the Sky. Maganda dito, malamig, madaming puno. Masarap magpaikot-ikot. May bulol dito, tagapagbintay ng bigas. Bahay ng katutubo na ginawang art gallery. Ayos, ang ganda. Apo Wangod, taga Cordillera. Si ate mong nasa ilog, Mona Lisa. Mag-ina, mag-asawa, si Manong, at saka si Nene. Meron ding village gallery dito. Nung nagpunta kami, mga wood etching ang naka-exhibit. Kung hindi ako nagkakamali, kahoy ito na sinunog at inukit para magkaroon ng art. Mahusay ang pagkakagawa. Binibenta nila yung mga yan. Sana bilhin nyo. Supportahan natin yung mga artist. Meron din ditong contemporary art. Pero yung mga naka-display dito makikita pa rin yung kultura ng mga taga Cordillera. Partikular na yung mga taga Baguio. Tapos nun, naglakad na kami. Kaya pala tawag dito ay Garden in the Sky. Kasi yung garden nila nasa taas. Kita mo na yung sky. Nag-enjoyan ako kasi may mga salamin dito. At pagsilip na natatawa siya. Naglakad-lakad kami dito. Kaya lang medyo madulas. Basa yung daan. May mga lupa. Ingat lang baka madapa ka. Po, kakasabi ko lang. Pahinga ka muna. Pagod ka na yata. Pagtapos pwede na ulit. Lakad. Ito naman yung sa Camp Chanhae. May mga pine trees pa dito. Madami-dami pa naman. Pero sana maalagaan. Huwag na sana nating sirain yung mga pine trees na nandito sa Baguio. Yung anak ko napagod. Nakatulog na. Kaya ako na lang muna yung nag-ikot-ikot dito. Tinignan ko kung ano meron dito sa Baguio. At natsyempohan ko, may natuklasan akong trail dito yan sa Camp Chanhae. Malapit dun sa mga barilan. Dito ako nagmuni-muni. Nag-isip ng maraming bagay tungkol dito sa Baguio. Buti meron pang ganito sa Baguio. Yung nakikita ko kasi sa syudad puro mga building, maraming sasakyan, mausok, matraffic. Sana ganito pa rin yung Baguio. Sana meron pa rin ganito. Sana marami pang ganito sa Baguio. Ganda naman ng Baguio Sarap nga pumunta dito Kaya lang traffic. Kung ganito na lang kaya sana itsura ng Baguio. Baka mas mag-enjoy tayo. Baka mas makatulong tayo sa kapaligiran natin. Naalala ko yung kanta ni Johnny Mitchell, yung pinamagatang Big Yellow Taxi. They paved paradise to put up a parking lot, sabi niya. Ganun yata yung nangyari sa Baguio at patuloy na nangyayari. Kasi sa pag-iikot ko sa Baguio, nakita ko ang dami pang ginagawang mga building.
Madami pang sinisirang mga puno para matayuan ng mga building, mga simento. Pwede kaya na magtayo ng mga building na hindi sinisira yung mga puno, hindi tinatanggal yung mga halaman. Kasi ang init na sa mundo, kailangan pa rin natin itong mga